Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:04 ng umaga, Philippine Standard Time. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Ako po, si Annie Rentoy. Mga kasambahay, dito po ako ngayon sa MCGI Charity Center, sakay ng Radyo La Verdad mobile booth at mga kasambahay sa oras na ito ay medyo mamon-amon, pero hindi po yan makakapigil sa pagdating ng mga pasyente na hihingi ng tulong dito po sa MCGI Clinic. Abangan niyo po yan mga kasambahay mamaya. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Nina. At simulan na natin mga kasambahay ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inaasahang ihahain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang mga naunang reklamo ay tumutukoy sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds at iba't ibang paglabag tulad ng graft, bribery at betrayal of public trusts. Pinaplano rin ng mga complainant at endorser na magsagawa ng malawakang mobilisasyon upang itulak ang impeachment process sa Kongreso. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng full cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa January 7 kung saan tatalakayin ang mga legacy project ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, nagsagawa ng pulong si PBBM kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin bilang paghahanda. Samantala, inihayag din ni Chavez na ang taunang Van d'Honor sa Malacanang ay nakatakdang maganap sa January 11. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang ilang eksperto na magiging hamon sa 2025 at dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang inflation at ang mataas na presyo ng mga bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusenko, ang krisis sa edukasyon at ang kalagayan ng maritime economy at mga isyong dapat agarang tugunan ng administrasyon. Dagdag pa nito na ang mga isyong ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin sa mga susunod pang henerasyon. Number one na dyan, may kinalaman sa sigmura natin ng mga Pilipino, no? Yung tungkol sa ekonomiya. So, isa na doon yung patuloy na pagtaas ng yung mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, pagkain, fuel. So, dapat i-address yan agad-agad ng ating administrasyon. Hataw Balita ngayon. Inihayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na ang mga subsidiya para sa pribadong paaralan sa ilalim ng 2025 national budget ay nakatuon sa mga mag-aaral mula sa pinakamahihirap na pamilya. Ang mga naturang mag-aaral ay bibigyan ng prioridad sa Educational Service Contracting o ESC. Gayon din ang kwalipikadong mag-aaral sa Senior High School Voucher Program so SHS. BP. Sa ilalim ng ESC program, sasagutin ng pamahalaan ang tuition at ilang bayarin ng excess students sa mga overcrowded na junior public high schools na papasok naman sa private schools na kinontrata ng Department of Education.
Habang makatatanggap naman ng subsidy sa pamamagitan ng vouchers ang mga qualified senior high school mula sa participating private and non-DepEd schools. Sa ilalim ng budget, mahigit 12 bilyong piso ang nakalaan para sa Educational Service Contracting Program at mahigit sa 27 billion pesos naman para sa Senior High School Voucher Program. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ng Commission on Audit o COA ang Department of Health na kolektahin ang mahigit sa 1.3 billion pesos na halaga ng denied at returned claims ng mga ospital mula sa PhilHealth. Ayon sa COA, ang hindi pagkolekta ng mga claim ay nagdulot ng malaking kawalan ng kita sa mga ospital na maaring nagamit pa para sa operasyon at pagpapabuti ng pasilidad. Inirekomenda rin ng COA ang mas maigpit na pagsunod sa mga polisiya ng PhilHealth at pagbibigay ng refresher training sa mga claim processor. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers at DMW Secretary Hans Leo Kakdak na magsasagawa ng mga hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas upang masiguro na makakamtan ang katarungan para sa napatay na overseas Filipino workers sa Kuwait. Ayon kay Kakdak, ang pangunahing suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ng Kuwait at patuloy na iniimbestigahan. Inihayag din ng kagawaran na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng biktima at ipapadala ang mga labi ng OFW pagkatapos ng investigasyon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 534 ang kabuang bilang ng firework-related injuries mula December 22, 2024 hanggang January 2, 2025 na mas mababa ng 9.8% kumpara sa nakaraang taon. Patuloy sa ulat batay sa ulat ng Department of Health, Kuitis at Boga, ang mga pangunahing sanhi ng mga insidente at karamihan sa mga biktima ay mga kabataan. Kasabay nito, patuloy na binabantayan ng DOH ang mga kaso ng stroke, acute coronary syndrome at bronchial asthma na tumaas din pagkatapos ng mga nagdaang panahon at selebrasyon. Kuitis po ang nangungunang dahilan. Alam nyo kasi yung kuitis, pag sinindihan mo yun, hindi mo na makontrol. Pwedeng hindi lumipad pataas yun eh. Pwedeng papunta sa tao. Nangungunang dahilan ng pinsala, ng paputok. Ang sumunod, boga. Illegal din yun, di ba? Yung boga. Boga at 5-star at whistle bomb. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 30 kaso ng indiscriminate discharge of firearms ayon sa Philippine National Police kung saan 24 ang naaresto. Kabilang sa mga naaresto ay 4 na sibilyan mula sa National Capital Region. Isang tauhan naman ng Armed Forces of the Philippines at mga sibilyan mula sa iba't ibang rehiyon. Nakumpiska naman ng mga otoridad ang 17 armas at 5 ang nasugatan dulot ng indiscriminate firing. Hataw Balita ngayon. Nag-deploy ang Land Transportation Office o LTO ng mas maraming traffic personnel upang tugunan ang inaasang dagsa ng mga biyahero pabalik sa Metro Manila at iba pang urban areas. Pinaigting din ang kampanya laban sa overloaded trucks at paggamit ng worn-out tires kung saan higit 35 mga truck owners ang binigyan ng show cause orders. Hinimok ng LTO ang otoridad na tiyaking ligtas ang kanilang sasakyan at sundin ang mga regulasyon para sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Hataw Balita ngayon. Naitala ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang pinakamataas na bilang ng pasahero nitong 2024 kung saan umabot sa mahigit 50 million na may pagtaas ng higit sa 5% kumpara sa 2019. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman, umabot sa 2.3 million ang mga biyahero mula December 2024 hanggang January 1, 2025 na may pinakamataas na foot traffic noong December 23. Ayon kay Ramon, ang
president ng New NAIA Infrastructure Corporation. Patuloy nilang pinapabuti ang mga pasilidad at operasyon ng mga terminal upang mapabuti ang karanasan ng mga pasahero. Naging masaya naman sa naging resulta ng kanilang preparasyon si PITX Head of Corporate Affairs, Attorney Jason Salvador. Happy kami sa preparations na ginawa natin dahil meron naman tayong datos na pinaglaanan. Yung 3 S na binabantayan natin, natugunan natin na mabuti. Unang-una yung supply. Unang S, yung supply ng pampublikong sasakyan. Pangalawa, yung safety, natugunan din natin. And of course, yung security. Kita nyo naman, diba? Ang dami ditong members ng PNP. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng pagtaas sa bilang ng mga kaso ng stroke sa bansa ngayong holiday season na umabot sa mahigit 300. Batay sa datos mula sa 8 Sentinel sites ng DOH, ang mga kaso ng stroke ay tumaas mula sa 12 noong December 23, 2024 hanggang 146 kahapon, January 2, 2025, kung saan 2 ang nasawi. Dahil dito muling pinapaalalahanan ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na panatilihin ang malusog na katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at disiplina upang maiwasan ang malalang sakit. Hataw Balita ngayon. Bahagyang humina ang piso kontra dolyar sa 57 pesos and 91 centavos kada isang dolyar sa unang araw ng taong 2025. Ayon kay Michael Ricafort, sa chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, epektibo ito ng pagtatapos ng holiday season kung saan bumaba na ang demand para sa OFW remittances. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umabot sa $3.079 billion ang cash remittances noong Oktubre, mas mataas kumpara sa $3.009 billion noong Setyembre. Hataw Balita ngayon. Malapit nang maubos ang pondo ng Canlaon City na ginagamit upang matulungan ang mga pamilyang inilikas matapos ang pagputok ng bulkang Canlaon. Ayon kay Edna Lu Masicampo ng Public Information Office, ang natitirang pondo ay sapat lamang para sa susunod na 12 araw. Nagsimula na ang lokal na pamahalaan na humingi ng tulong mula sa Negros Oriental upang madagdagan ang kanilang pondo, habang patuloy na tinutulungan ng DSWD ang mga evacuee sa pamamagitan ng mga food pack at non-food item. The challenges po naman po is the needs of the evacuees po, because when it comes to the food, mga ganyan, actually for us sa ngayon, we can only accommodate us within 12 days. Hataw Balita ngayon. Diyanig ng magnitude 4.0 na lindol ang Ilocos Norte bandang alas 7:02 ng gabi nitong January 2. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ang epicenter ng lindol ay natukoy sa 13 kilometrong hilagang kanluran, bahagi ng Pasukin, Ilocos Norte na may lalim na 10 kilometro. Wala namang inasahan o inaasahang aftershocks o pinsala mula sa pagyanig. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT na matatapos sa 2025 ang Phases 2 at 3 ng National Fiber Backbone matapos makumpleto ang Phase 1 noong nakaraang taon. Ayon kay spokesperson Renato Paraiso, handa na ang implementasyon ng proyekto matapos ang procurement nito na posibleng matapos naman sa Marso o Abril. Sa kabuuan, magbibigay ang proyekto ng internet connectivity mula Hilaga hanggang katimugang bahagi ng bansa, kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged area at tanggapan ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Agriculture na ibaba sa 38 hanggang 39 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program ngayong Enero.
Kasalukuyang ibinebenta ang well-milled rice sa halagang 40 pesos kada kilo sa ilang kadiwa locations sa Metro Manila. Bukod dito, ilulunsad din ng DA ang sulit rice na nagkakahalaga ng 35 hanggang 36 pesos kada kilo at Nutri rice na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo para sa mas abot-kayang presyo. Meron tayong ilo-launch ngayong simula ng taon. Ito yung Sulit Rice at Nutri Rice. Katuwang yung tinatawag natin na Rice for All para sa ating mga kadiwa at sa mga piling pamilihan at istasyon ng tren. Hataw Balita ngayon. Maaari mabigyan ng spot promotion si Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano matapos ito magpakita ng katapangan at gun proficiency nang makainkwentro ang dalawang suspect sa Zamboanga City. December 31 nang makipagbarilan si Sergeant Mariano sa dalawang kriminal na may kasong murder na sina Haber Tating at Kazmir Ladjehasan Jalao. Ayon kay Zamboanga City Police Office Chief Police Colonel Kimberly Molitas, nasawi ang mga suspect matapos ang inkwentro habang nagtamo naman ng tama ng bala sa tiyan si Sergeant Mariano na ngayon ay nasa maayos na ang kalagayan. That afternoon, nakabantay yung team ni Sergeant Mariano and dumating nga yung target with another individual sa motorcycle. And then yun, nangyari na, pinutukan nila na-identify nila namukhaan nila si Sergeant Mariano, and then the encounter started. Well, our regional director, General Masauding, ordered already for the assistance for him to make sure that he is properly supported by the PNP, and we are looking hopefully for a spot promotion for him or a medal for him also. Hataw Balita ngayon. Hindi sang-ayon si House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro sa pagpapabilang ng mga institusyon tulad ng Local Government Academy at Philippine Military Academy sa sektor ng edukasyon sa 2025 national budget. Ayon sa mambabatas at sa Teachers Dignity Coalition, hindi ito nakatutok sa pangangailangan ng mga bata at mga kolehiyo, kundi sa mga interes ng mga politiko at militar. Naniniwala rin si Castro na palusot lang ng pamahalaan na ibilang ang mga ganitong institusyon bilang bahagi ng sektor ng edukasyon. Ang binibilang lang din namin, palusot lang din na yun ng Marcos administration. Ang binibilang din namin yung siyempre sa DepEd, Basic Ed, yung sa CHED, yung mga state colleges and universities, yun lang din yung binibilang natin. Yung mga politiko talaga binigyan ng priority ng gobyerno, hindi yung mga taong bayan. So asahan po natin na ito ay sasalubungin ng protesta, sasalubungin ito nung pag-question hanggang sa legalidad dito sa Korte Suprema. Hataw Balita ngayon. Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga mangingisda at environmental groups sa harap ng Supreme Court upang iparating ang kanilang pagtutol sa desisyon na nagpapahintulot sa komersyal na pangingisda sa loob ng 15 kilometro ng municipal waters. Ayon kay Pablo Rosales, presidente ng Pangisda Pilipinas, ang desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional at pabor sa mga kapitalista. Samantala, sinabi rin ng abogado ng mga petitioner na si Attorney Michael De Castro na dapat ay muling pag-usapan ang Fisheries Code upang tiyakin na hindi minamadali at hindi patago ang mga mahalagang desisyon. Pero ito ngayon, yung pagsisikap na yon, parang tiningnang illegal kasi unconstitutional ang sinasabi ngayon ng First Division ng Korte Suprema na pinaburan ang desisyon ng Regional Trial Court sa Malabon. Kanino ho ito pumapabor? Sino ang pinapanigan ng ganitong mga desisyon? Yung iilang kapitalista na nagpayaman na. Mayaman na sila. Sila ang umubos ng ating likas na yaman. Tama na ang pagpapayaman. Ibigay naman sa mga mangisda ang likas na yamang pinagpaguran naman namin. Hataw Balita ngayon.
Hiningi ng kampo na dismiss Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa Supreme Court ang issuance ng status quo ante-order upang payagan siyang tumakbo bilang alkalde sa 2025 midterm elections. Ayon sa legal counsel ni Cortez na si Attorney Joshua Monsanto, ang hakbang na ito ay upang pigilan ang Commission on Elections, COMELEC, sa pagpapatupad sa desisyon nitong kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy. Samantala, iginiit ni Cortez na ang kanyang diskwalifikasyon ay politically motivated at naniniwala siyang hindi siya makakakuha ng hustisya sa COMELEC at Office of the Ombudsman. That is why one of the reliefs that we will be asking with the Honorable Supreme Court is the issuance of a status quo ante-order. This is akin to a temporary restraining order where we are hoping that the Supreme Court will enjoin the COMELEC from executing or from implementing the decision to deny due course or cancel the COC of Mayor Cortez. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang operasyon ng 6 na brand ng new electric bus sa Quezon City bilang karagdagan sa mga tradisyonal na pampasaherong bus na nagbibigay ng libreng sakay. Ang bawat electric bus ay may kapasidad na 41 pasahero at may mga CCTV para sa seguridad ng mga saksi. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na mabawasan ang polusyon at magbigay ng mas komportableng biyahe para sa mga residente. Malaking bagay ito dahil sa pamasahe, pabula dito hanggang Cubao. Malaki rin yung pamasahe. Nakakatipid kami, hindi na kami gumagastos. Kaya yun, medyo nabibili na namin ng pagkain yung pamasahe. Yung ganitong pangyayari na libre po sakay, maraming natutulungan, nakakasave sa pamasahe, di ba po? Pag hindi ka nagmamadali, maghintay ka lang, makakasakay ka rin. Samantala, para alamin ang latest sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, makakapanayam naman natin si Ma'am Rhea Torres, ang weather specialist ng Philippine Weather Bureau ng Pag-asa. Miss Rhea, magandang umaga po. Ngayong umagang ito at hanggang mamayang maghapon, anong inaasahan ng ating mga kababayan, yung mga pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang bahay mula sa kanilang mahabang bakasyon? Go ahead, ma'am. Kumusta po ang weather system din na umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Magiging maulan ba ngayong araw ng Biyernes, lalo na po sa Metro Manila? Yes po, good morning po. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw dito po sa ating bansa. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area Responsibility, bagamat po asahan natin yung maulan panahon sa ilang bahagi po ng Northern Luzon dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin po ng hanging amihan. Dito po sa Cagayan, pati na rin sa Isabela, sa Mountain Province, Apayao, Ifugao, pati na rin sa Kalinga, ay asahan po natin yung mga moderate at paminsan-minsang malalakas na mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line, kaya doble ingat po sa ating mga kabayan dyan dahil sa mga posibilidad ng mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa. At possible din po yung mga light to moderate naman ng mga pag-ulan dito po sa area ng Batanes, dulot naman po ng epekto ng hanging amihan. Meanwhile, dito po sa Palawan, dulot po ng epekto ng easterlies, asahan din po natin yung maulan na panahon. At dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, asahan po natin ngayong araw yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. Kung may mga pag-ulan man po ay ito may mga panandalian lamang or mga biglaan na buhos ng ulan dulot po ng mga thunderstorm. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa darating naman po na weekend or hanggang sa darating po na linggo, ay wala po tayong nakikitang LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa. Kaya magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Di ba na lang po dito sa may areas ng Cagayan, pati na rin sa may Isabela at yung mga karatig na probinsya dahil po sa patuloy na epekto nitong shear line. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin po ng Northern Luzon
dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon po na karagatan. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Balik po sa inyo. Okay, mensahe nyo na lang doon sa ating mga kababayan na maglalakbay ngayong araw na ito hanggang sa linggo. Go ahead po. Yes po, so currently nakikita po natin na mas magiging madalas lamang po yung mga pagulan, especially po dito sa may areas ng Luzon. So sa ating mga kababayan po na magsisibiyahe na po or papabalik na sa kanilang mga tahanan or kanilang mga trabaho, ay magbaon lang po tayo ng payong kahit na anong pananggalang sa ulan, just in case po nabiglaan po tayo makaranas ng pagbuhos ng ulan. Especially po dito sa may areas ng Cagayan at Isabela, inaasahan po natin na magiging malakas po yung pagbuhos ng ulan. So iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad ng mga pagbaha, patalan po yung pagguho ng lupa. Salamat po sa inyong panahon, Ma'am Rhea Torres ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA ang mahigit 600,000 pasahero mula Biyernes hanggang Linggo matapos ang holiday break. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, handa ang mga pantalan sa pagdagsa ng tao at nananatili ang mahigpit na seguridad. Payo niya sa publiko na magpabook ng biyahe na maaga upang maiwasan ang abala. Dagdag pa rito, may mga malasakit help desk, K9 patrol at 24/7 CCTV monitoring sa lahat ng pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Actually, inaasahan po natin na magsisimula na yung dagsa ulit ng mga tao starting Friday hanggang Saturday and Sunday po, no? Dati po ang ating sinasabi ay 2 hours dapat before their trip and dapat nasa pantalan na sila. Pero ngayon po nakita natin na sobrang dagsa ng mga tao at napakarami po ng mga kababayan na nag-uwian. Ang mas maganda po at least 4 hours, no? Considering na may mga traffic po kang pantalan, may mga daanan po, no? So mas maganda ko at least 4 hours po. Hataw Balita ngayon. Sa pagtatapos ng mahabang bakasyon itong holiday season, inaasahan na ang pagbabalik ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Lieutenant Junior Grade Don Baterbonia, Philippine Coast Guard Public Information Office, Coast Guard District Southern Tagalog upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang paghahanda ng ahensya para matiyak ang kaayusan, partikular na sa Batangas Port. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Junior Grade Baterbonia. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po? Hello po ma'am, good morning po at sa lahat po ng mga masugid na viewers po ng Hataw Balita ngayon po ma'am. Maraming salamat. Ma'am, kumusta na po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon diyan sa Batangas Port? Nakita naman natin noong umpisa na nagbumabiyahe yung ating mga kababayan, talaga naman napakarami dyan. This time po ba, marami nang dumarating na mga pasahero galing sa kanilang bakasyon? Yes ma'am, gradually po tumataas po yung ating inbound passengers naman po ma'am, base po sa monitoring ng Coast Guard Station Batangas for the past 2 days po. Since after ng New Year, yung kalagayan po ng ating port po, Batangas Port is manageable pa rin po and nananatiling maayos po and nasa control pa rin po yung sitwasyon po ng Batangas Port. So ayon po sa datos na nakala po na aming command center po, abot po sa 9,958 or close to 10,000 po yung kahapon na bilang po. In comparison to January 1, 7,000 lang po yung ating mga biyahero po ma. So yung mga bilang po ng papasok naman po ng paalis ng Batangas Port is nananatiling mababa pa rin po ma'am. Yung bilang ng papasok po is galing pa po ito sa mga biyaheng Abradi Ilog, Calapan, Puerto Galera, Romblon, Odiongan, Katiklan, Rojas at Pulasi po ma'am. Okay, doon sa mga nabanggit niyo po mga lugar ma'am, alin doon ang inaasahan nyo na bulto yung mga pasaherong dadagsa? Usually ma'am, Calapan po talaga ang mataas din po ma'am at saka yung mga galing po ng Western Visayas na mga areas po.
Okay. Ano-ano po yung mga problema na naranasan po ng ilang mga biyahero sa Pantalan at paano nyo po ito tinutugunan? Alright po. So, based po sa coordination po natin sa station po natin sa Batangas, kadalasan nagiging concern po ng pasahero is yung sa pag-issue ng ticket, which nagkaroon po ng mga confusion din po. Accordingly, nagre-release po yung ng ticket na nakalagay po is shipping company only and not detailing of the vessels po na yung pag-e-embarka nila. So it creates confusion among our riding public, in which I believe magkakaroon naman po ng diskusyon nito at kasabay po ng mga nag-i-implement din po ng offline tas biyahe po ng DOTR. And so far, lang naman po yung concern na na-erase po sa aming station at pagdating po sa flow ng pagsakay po at pagbaba ng pasahero is nag-a-assist naman po yung Coast Guard. Meron lang din po kaming gusto pong i-relay din po, ma'am. Recently, we had an extortion incident po which involves po ng dalawa po yung nahuli po natin in exchange po ng 1,000 pesos na bayad, kapalit po ng mapabilis po yung proseso ng pagsakay sa barko nitong ating nagpo-complain po. So, immediately nagkasa po yung Coast Guard as well as yung PNP Marig ng operasyon at nahuli din po itong dalawang suspect po, ma'am. So, yun, paalala po sa publiko na mag-ingat din po sa mga kahinahinala po ng mga aktibidad po sa port. Maraming salamat sa impormasyon na yan. Ma'am, ano yung mga hakbang para matiyak natin ang kaayusan sa Pantalan? Kanina you made mention about nag-create ng confusion yung pag-i-issue ng mga ticket. Bagamat kayo from the Philippine Coast Guard, nung nire-raise na mga concern sa inyo ng ilang mga pasahero at yung personal na nararanasan ninyo po base doon sa inyong mga experiences, ano yung mga ginagawa nyong measures para at least maiparating ito doon sa pamunuan ng mga shipping lines and also itong mga nag-i-issue po ng mga ticket, yung mga binibilhan nila ng mga ticket? Go ahead, ma'am. Yun po, ma'am, that is due for coordination pa rin po sa shipping lines. Kakabigay lang din po ito ng info and we will provide po ng progress po if in case meron po tayong mga resolutions on those problems po. Yung mga hakbang din po ng Coast Guard po upang matiyak po yung kaayusan at mapabilis yung serbisyo sa mga biyahero po is of course, we are one with the DOTR in providing personnel po sa mga malasakit help desk po, as well as magpo-provide po ng mga K9 units sa mga piling lokasyon. Of course, we have narcotics and explosive detection dogs also to conduct routine checks po sa loob ng mga barko at siyempre po sa talan din po inside the port. And of course, they conduct paneling po to detect if meron pong mga kargang illegal drugs or explosives. Idagdag po rin po, may mga na-monitor din po ang PPA as well as yung PCG po ng Batangas na may mga kababayan din po tayo na nagdadala pa rin po ng mga pointed objects in which bawal po yun dalhin sa biyahe at nakakaantala lang po ito sa travel po ng ating mga kababayan po. Okay, ma'am. At this point po, dun sa ating mga kababayan na magsisipagbalik dito po sa Maynila galing sa kanilang mga baksyon sa iba't ibang mga probinsya, ano po yung mensahe nyo sa kanila? Alright po. So, pinapaalahanan po namin lahat po ng riding public. Of course, bago po tayo mag-travel is of course patuloy po mag-monitor ng weather updates sa mga official social media sites ng Pag-asa, ng mga DRMO po natin at of course yung Philippine Coast Guard as well. Dito po sa regional level, we have the Coast Guard District Southern Tagalog. We are very proactive naman po sa pag-publish po ng mga advisories. Might as well mag-book po ng mga tickets nyo po ahead and of course, maaga din po punta sa mga terminals po para maiwasan po yung abala. And pinagbabawal din po yung pagdala ng mga flammable items, explosive, toxic substances, mga illegal drugs of course, yung mga kargamentong wala pong kaukulang papeles as well as yung mga alagang hayop din po is kailangan meron din pong kaukulang papeles din po. So also we remind the public of wag pong tangkilikin yung mga colorum vessels as well. So
yun po, kapag may emergency po, huwag atubiling makipag-ugnayan po sa otoridad. For the Philippine Coast Guard po dito sa aming distrito, you may contact 0997-785-4915. Ulitin ko po, 0997-785-4915. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Junior Grade Don Baterbonia, Philippine Coast Guard, Public Information Office, Coast Guard District Southern Tagalog. Maraming salamat. Thank you very much, ma'am. Good morning po. Hataw Balita ngayon. At para sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Maraming salamat, Ani. Nakatakdang pumili ng bagong Speaker of the House ang Kongreso ng Estados Unidos. Hindi naman tiyak kung makakapagpatuloy pa si Mike Johnson kahit na inendorso siya ni President-elect Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Tinututukan ngayon ang pagpili ng bagong Speaker ng House sa Estados Unidos matapos i-endorso ni incoming President Donald Trump si Mike Johnson. Ngunit may mga agam-agam dahil di pa natitiyak kung makakamtan ni Johnson ang kinakailangang boto mula sa mga miyembro ng Kongreso. Marami ang hindi nasiyahan sa kanyang pamumuno at nagkaroon ng hidwaan sa loob ng Republican Party. Nais ni Trump na ayusin ang sitwasyon upang maisulong ang mga batas na susuportahan ng partido. Sa kabilang banda, nangangailangan pa ng kumpirmasyon ang mga napili ni Trump para sa kanyang gabinete upang itulak ang kanyang mga adhikain. Ilan sa mga ito, gaya ni Pete Hegseth, Robert F. Kennedy Jr. at Kash Patel, ay nanganganib na hindi makakuha ng sapat na suporta mula sa mayorya ng Kongreso. Naglabas din ng bagong panukalang batas ang Kongreso ukol sa impeachment ng House Speaker. Ayon sa bagong alituntunin, kailangan ng 9 na Republican upang magsimula ang proseso ng pagpapatalsik sa Speaker. Gayunpaman, kahit na maisagawa ang pagboto, kinakailangan pa rin ang suporta ng mayorya upang matanggal siya sa pwesto. Tiwala naman si Speaker Mike Johnson na mananatili siya sa kanyang pwesto sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaabangan ng mga eksperto ang iba't ibang pangyayari sa panahon sa United States ngayong 2025. Kabilang ang mga bagyo, tagtuyot at mga init na dulot ng pagbabago ng klima. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Hello Abby, ano ba ang mga pangunahing hamon sa panahon na inaasahang haharapin ng Estados Unidos ngayong 2025? Magandang araw sa iyo, Nina. Nagsimula ang winter season ngayong taon na may average na temperatura na 3 degrees na mas malamig kaysa karaniwan. Gayunpaman, ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, posibleng maging mas mainit kaysa average ng buong season batay sa mga forecasts. Inaasahan ng paglipat ng El Niño Southern Oscillation o ENSO patungong La Niña. Gayunpaman, dahil sa mabagal na transition, may posibilidad na muling umusbong ang El Niño ngayong 2025 na magdudulot ng iba't ibang lagay ng panahon. Mababa ang antas ng tagtuyot sa pagsisimula ng taon na nasa 35% lamang. Dahil sa magandang ENSO status, posibleng magkaroon muli ng low fire activity year. Inaasahan din ang aktibong hurricane season simula Hunyo na maaaring average o higit pa. Subalit kung mananatili ang El Niño, maaaring bumaba ang aktibidad ng bagyo, ngunit hindi ito tuluyang mawawala. Naitala ang 2024 bilang pinakamainit na taon sa kasaysayan, ngunit inaasahang bahagyang bababa ang temperatura ngayong 2025 habang papunta ang klima sa La Niña pattern. Balik sa iyo, Nina. Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw. Maraming salamat, Nina. At sa aming ibabahagi,
Mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Panaghoy 3:31 hanggang 32. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa ngala ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy, at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.